Pinasinungalingan ng Permanent Court of Arbitration. Ang claim ng China, ang historic rights will also determine territorial jurisdiction. Matagal tayong binola ng mga DDS dyan. Mga DDS bubulagers dyan. Kaya ano siya nun, I love Xi Jinping, I love Xi Jinping. Kaya nga nakakatawa tong mga DDS na to, pinapakita nila na parang tight na tight si, si Trump at saka si Digong. Ilang beses sila nagkabanggaan dahil sa China. Gumagawa ng ingay itong balita na to eh. Itong sa balita ng pagpirma ni PBBM sa Philippine Maritime Zones Act. Oo. Galit na galit si China eh. Ayan na nga yung balita. Philippines affirms maritime zones angering China. Nawalan na naman tayo ng fans, guys. Galit na naman ng China. Si Chinese Communist Parties. Oo. So kahapon nga, pumirma si PBBM no, sa Philippine Maritime Zones Act. Isang Philippine Maritime Zones Act and the Republic Act 12065 or the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. So dalawa ho yan. Isa hong batas, mga kotsero, na nagdidikta o nagsasabi kung ano ang ating maritime zones. Oo, binibigyan niya ng kahulugan yung ating territorial waters, kung saan ang ating contiguous zone, at kung hanggang saan ang ating exclusive economic zone. Matindi ho yung batas na yan, mga kotsero. That has international implications. Hindi lang ho pang Pilipinas ang implikasyon yan, mga kotsero. Hindi lang ho yan, pero meron din ho isa pong batas. Ito nga, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ano naman ang sea lanes, mga kotsero? Ito ho, yung mga parte ng ating karagatan within our territorial waters and internal waters. Take note ha, mga kotsero. Kasama ho kasi sa ating, iba po yung territorial waters sa internal waters ha. Ang territorial waters po, ito po yung up to 12 nautical miles. Okay, so mula po sa baseline o yung dulo ng ating mga beach hanggang 12 nautical miles, yun po ang ating territorial waters. Iba ho yun. Ang internal waters po, mga kotsero, yung mga waters na nagkokonekta sa iba't ibang isla ng Pilipinas. Yun po ang internal waters. Ito pong archipelagic sea lanes, mga kotsero, ito po ay nagbibigay ng definition. No, binibigyan kahulugan nito, mga kotsero, ang kung saan pwedeng dumaan ang mga international ships. So, ito pong batas na to, mga kotsero, nagbibigay ito ng bigat sa ating number 1 jurisdiction. At pangalawa, mga kotsero, may bigat din po ito pagdating sa UNCLOS. Bakit? Kasi po, lalong-lalo na po itong Philippine Maritime Zones Act. Ito po ay nanggaling sa decision ng UNCLOS. Kasi magagalit nga ang China dyan. China summoned the Philippines ambassador on Friday to express its objection to 2 new laws in the Southeast Asian nation asserting maritime rights and sovereignty over disputed areas of the South China Sea. Sabi po ng Foreign Ministry. Panood natin yung balita tungkol dyan. Walang basihan at labag sa kanilang soberanya. Yan ang giit ng China sa bagong lagdang maritime law ng Pilipinas kung saan din nakasaad ang formal na pagbanggit sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang geopolitical analyst na ayon ng ating maritime zones law sa international law. Nakatutok si JP Soriano. Ang mga bagong lagdang batas na nagtatakda ng maritime zones at archipelagic sea lanes ng Pilipinas pinalaga ng China. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, ipinatawag ng Beijing ang ating ambassador na si Jaime Flor Cruz para iparating ang kanilang mariing pagkondena. Giit ng China, walang basihan ang anumang batas ng Pilipinas na nakabase sa 2016 Arbitral Award na nakuha ng Pilipinas. Nalalabag daw ang kanilang soberanya, karapatan at interes sa South China Sea na nakabatay raw sa kasaysayan at batas na tumatalimaan nila sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. At balikan natin yung decision ng Permanent Court of Arbitration, kung saan doon ginamit yung UNCLOS. Kasama po sa decision ng Permanent Court of Arbitration, mga kotsero, i-define din po nila, sinabi din po ng Permanent Court of Arbitration kung ano ang pinagbabasihan ng international law pagdating dito sa UNCLOS. Una, pinasinungalingan ng Permanent Court of Arbitration ang claim ng China,
na ang historic rights will also determine territorial jurisdiction. Matagal tayong binola ng mga DDS dyan, mga DDS bubulagers dyan. In-exaggerate pa nila. Chineri-pick nila yung laman ng UNCLOS decision para bulahin tayong lahat ng mga Pilipino. Ang sabi pa nga nila, yung UNCLOS daw ay nagpapatindi, ay nagpapatibay pa sa claim ng China. Hindi po yun ang sinabi ng UNCLOS, hindi po yun ang sinabi ng Permanent Court of Arbitration. Alam na, usually mga Duterte bubulagers, ang sasabihin nila, wala naman sa decision na sinabi ng Permanent Court of Arbitration na teritoryo natin yung West Philippine Sea. Wala ho talaga. Kasi nung ako yung nagbasa, nung binasa ko siya mismo, ako mismo nagbasa ng decision, ay, na-realize ko, ay, ba't ganun? Iba yung tinuturo sa akin ng mga DDS bubulagers na kaibigan ko dati. So ano lang ang nirecognize ng Permanent Court of Arbitration? Number 1, dinisprove niya o in-invalidate niya yung 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na. Yun po ang meat, yun po ang karne, yun po ang punot dulo ng pinanghahawakan natin mga kotsero. Ang 9-dash line ay invalidated na 2016 pa. Ano nangyari? Bakit hindi natin in-enforce? Kasi nga, si Digong nabili ng China. Kaya ano siya nun? I love Xi Jinping, I love Xi Jinping. Kaya nga nakakatawa tong mga DDS na to, pinapakita nila na parang tight na tight si Trump at saka si Digong. Ilang beses sila nagkabanggaan dahil sa China. So meron pong advice recently, October 23 lang. The Philippines should be cautious about joining the BRICS bloc as it has long been seen as a staunch ally of the United States, a Singaporean academic and former diplomat said on Tuesday. Yun po yun. The United States does not want any of its allies to join BRICS. Sabi ni Kishore siguro, Mabubani, a distinguished fellow at the Asia Research Institute who formerly served as Singapore's ambassador to the United Nations, among others, told the Philippine Business Conference. Ito yung mga international relations experts, mga kotsero. Ito yun. Ito yung halimbawa ng isang international relations expert. Yung nagtrabaho talaga bilang diplomat. The Philippines may have to wait for a while, sabi. Adding that the answer doesn't just lie in joining organizations. Well, totoo naman yan. ASEAN is enough to give the Philippines the boost that it needs. But on BRICS, I think you have to be a bit more careful. At yan na napala natin sa US, sa China. Inabuso na tayo ni China, 6 na taon. Gugustuhin nila, pumunta tayo dun sa BRICS. Ang nakakatawa pa sa mga DDS ngayon, mga kotsero, lalo na nanalo si Trump. Akala nila, sila yung pinagpala ng Diyos. May nakita pa nga ako kanina, may nakita akong post. Nag-send na raw ng invitations si Donald Trump. Oo. Para sa kanyang oath-taking. Sa Pilipinas daw, ang pinadalhan lang daw niya ay ang pamilyang Duterte. Ang sarap tumawa ng malakas, guys eh. Oo. Sa Pilipinas daw, inibitahan lang ay ang pamilyang Duterte. Ha? Anong gagawin niya dun? Hindi nga siya, he's not even the president of the Philippines. O baka doon lang siya sa tabi-tabi. Okay lang naman. Wala siyang gagawin doon.